Magandang araw, mga kakwentuhan. Ako ang inyong tagapagsalaysay, at ngayong gabi, hatid ko sa inyo ang isang kwento mula sa Iloilo na tiyak ay magpapagulat sa inyo. Isang kwento ng pamilya, lihim at takot. Kung hindi pa kayo pamilyar sa pangalan na Tenyenteng Gimu, alamin ninyo kung bakit ang kanyang pangalan ay nagbigay takot sa maraming tao. Bawat kwento ng pamilya ay may dalang misteryo, pero ang kwento ni Gimu may madilim na lihim na magpapakaba sa inyong mga puso. Si Tenyenteng Gimu ay isang kapitan sa kanilang baryo, isang respetadong lider na may magandang pangalan. Hindi siya kilala ng mga tao sa kanyang baryo bilang isang masamang tao, kundi isang mabuting pinuno. Pero may isang bagay na hindi nila alam, si Gimu at ang kanyang pamilya ay may isang madilim na lihim. Sila ay mga aswang. Ang lihim na ito ay itinagong matagal ng pamilya ni Gimu. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng aswang, ito ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, at kilala sila sa kanilang kakayahang magtago sa likod ng kanilang mabuting mukha. Isang araw, ang anak ni Gimu, isang guro sa baryo, ay nag-imbita ng isang kaibigan niya na guro rin. Nagplano sila ng isang maliit na pagdiriwang para sa fiesta ng baryo. Ngunit may sinabi ang anak ni Gimu sa kanyang kaibigan na hindi niya inisip na seryoso. "Huwag kang magpakampante," sabi niya. "Kami ay pamilya ng mga aswang." Ang kanyang kaibigan, hindi inisip ang sinasabi ni Gimu, akala niya ay isang biro lang. Hindi niya alam na ang sinabi ng anak ni Gimu ay may malaking ibig sabihin. Habang ang fiesta ay patuloy, nagsimula na silang maghanda ng mga pagkain. Ngunit sa halip na magluto ng mga normal na ulam, may nangyaring hindi inaasahan. Ipinalit ng anak ni Gimu ang pagkain na inihanda ng kanyang pamilya. Isang pagkain na may mga sangkap na pampatulog. Nang malaman ng kaibigan ng anak ni Gimu na siya ay nakatanggap ng espesyal na ulam mula sa kanila, natuwa siya at bilang pasasalamat, ibinigay niya ang kanyang relo at singsing sa anak ni Gimu. Matapos kumain, lahat sila ay nagdiwang at hindi nagtagal ay nagsimulang magpahinga ang mga tao. Mahimbing na natulog ang anak ni Gimu dahil siya ang kakain sa pagkaing inihanda ng kanayang pamilya para sana sa kaibigan niya na may pampatulog. Ngunit may isang masamang plano ang pamilya ni Gimu. Ang pamilya ni Gimu, na may mga lihim na mas madilim kaysa sa kwento ng kanilang baryo, ay may isang layunin sa gabing iyon. Alam nila na si Gimu at ang kanyang anak ay may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng mga tao. Kaya, dahan-dahan nilang binuksan ang kwarto kung saan ang dalawang dalaga, mahimbing na natutulog. Dahan-dahan na tiningnan nila ang kamay, dahil ang tanging palatandaan ay yung may suot na relo at singsing. Nang nakita nila ito na suot, ay agad nilang kinarga ang dalaga para dalahin sa labas. Inilapag nila ang natutulog na katawan sa isang mahabang lamesa na nakataob. Mabilis na kinuha ni Tenyente Gimu ang isang matalim na palakol at inihampas sa ulo para hindi na makasigaw at nang gumulong na ang ulo. Laking gulat nila na mukha pala ito ng kanyang anak. Nakatakbo ang kaibigan ng anak ni Gimu. Isang maswerteng pagkakataon na nakatakas siya at nakapagkwento sa buong baryo ng nangyari sa gabing iyon. At doon nagsimula ang kwento ng takot na ikinalat ng mga tao sa baryo. Ang kaibigan ng anak ni Gimu ay naging saksi sa isang madilim na lihim, at siya ang nagbukas ng mga mata ng iba sa mga katotohanan na itinatago ng pamilya ni Gimu. Ang takot na dulot ng kwento ni Gimu ay kumalat sa buong Iloilo. Ang pamilya ni Gimu, na tinaguri ang Aswang, ay naging isang alamat sa mga kabataan. Marami ang nagsabi na ang pangalan ni Gimu ay isang babala, isang paalala na ang mga bagay na hindi natin nakikita ay maaaring ang mga pinakamalupit na katotohanan. Hanggang ngayon, may mga nagsasabi na sila ay nakikita pa sa gabi, nag-aabang sa mga susunod na magiging gihunting nila, at hindi nila alam kung sino ang kanilang susunod na kakainin. Mga kakwentuhan, ano sa tingin ninyo? Totoo ba ang kwento ni Tenyenteng Gimu at ng kanyang pamilya? O isa lang itong alamat na nilikha ng takot at mga lihim? Kung kayo ay may mga karanasan na katulad nito, ibahagi ninyo sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli at mag-ingat sa mga gabi.